Sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Filipos, chapter 2, verse 3 to 4. Muli po sa Aklat ng Filipos, chapter 2, verse 3 to 4. Kung ito po yung ating nabuksan, sabay-sabay po nating basahin. Huwag kayong maging selfish at huwag kayong magmayabang. Maging humble kayo at ituring nyo na mas magaling ibang tao kaysa sa inyo. Isipin nyo ang makakabuti sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti nyo. Pinagpala na po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Wow. Praise God. Good morning. Good morning. Praise God. Pakibati po yung ating katabi. Good morning. Yan. Ngayon po ay unang linggo ng Pebrero. Yan. Ang bilis ng araw. Parang hinuhugot po ang oras. Ibig sabihin, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen. Pinapabilis na talaga ng Panginoon. Inihanda na ng Panginoon ang lahat para po sa kanyang muling pagparito. Pero syempre, habang narito pa tayo po'y tinatawag ng Diyos upang maglingkod. Amen. Upang ipamuhay yung pong kaniyang salita, yung kanyang kalooban, upang ipalaganap yung paghahari ng Diyos dito sa lupa, gaya ng sa langit. Amen. We're so happy to have you this morning. Sa ating po mga bisita, good morning po sa inyo. No? Purihin ang Panginoon. Thank you for coming. Thank you for joining us ngayon pong umaga. Sister Alma, we recognize her. Ayan. Palapakan po natin ating kapatid na bagong dalo ngayong umaga. And the rest, ano nga pangalan ni Diana. Ayan. Thank you for coming again. Salamat and then thank you sa kagalingan ni RD. Praise God for healing, sa pagpapala po ng Diyos sa buhay po ni RD and sa buong Oliveros family. We also thank God dahil si Brother Ronald finally, after several months of waiting and praying, ay nagsisimula na yung procedures na gagawin po sa kanya. We pray, continuous prayer po ang kailangan. For number 1, for provision. Number 2, favor ng Panginoon na maging maayos po yung lahat ng procedure na gagawin. Amen. Alam po ni Brother Willie kung gaano ka-complicated po yung procedures. However, we pray for God's intervention, especially sa mga doctors po na magsasagawa po ng mga procedures sa atin pong kapatid. We thank the Lord kay Sister Mirna, Brother Ben, 50 years. Wow! Mabuhay ang bagong kasal ulit. Okay. Bihirang-bihira yung maabot. Sana all makakaabot po sa 50 golden. Sabi nga, golden years. Kaya si Brother Ben nakangiti lagi ngayon kasi we also thank the Lord sa wedding din po ni Zaira at saka ni Mark. Thank God for this union, yung pong pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. So salamat po sa ating mga kapatid. Ayan. This morning, tayo po ay nasa ika-4 na bahagi ng ating pong pag-aaral on how to be effective. No? How to be effective. Ito yung gusto nating mangyari. In order for us to enforce, we must be effective. Diba? Hindi ka makakapag-enforce kung ikaw ay hindi efektibo. Diba? Sabi ko nga, paano ka makapag-aakay kung ikaw akayin? Okay? Paano ka makakapag-invite kung ikaw optional lang sa'yo yung pagpunta sa church? Diba? Paano ka lalakas kung ikaw mismo hindi po nagbibigay ng panahon para lumakas, magbasa ng salita ng Diyos, makinig sa Panginoon, makipag-ugnay sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. So you know what? We have to be effective. No? Ito po yung dapat maging trademark ng buhay natin. Why? Kasi minsan lang tayo dadaan sa mundong ito . Amen? At yung marka na iiwanan nyo, yung legacy, sana maganda. Alam nyo mga kapatid, nung panahon ng pandemya, nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman, hindi naman lingid sa atin, hindi ko alam, meron na po pala akong thyroid problems during that time. Yung kahit anong pesto ko, humiga, tumayo, hinahabol ko yung aking paghinga. Buti lang, inaabutan ko pa.
Si Pastora Mercy, alalang-alala po. Pag gabi na, ang prayer ko, Lord, magigising pa ba ako bukas? Lord, ito na ba yung huling araw ko sa mundong ito? And dahil po sa karanasan na yon, hindi ko sinasabi, hindi ko kinikwento sa marami. Dahil sa karanasan na yon, isang bagay na natutunan ko, bawat araw, pagpapala ng Panginoon. Amen. At bawat araw dapat sinasamantala, hindi natin sinasayang. At ito pa isang katotohanan ang nakita ko. Yung bawat araw, tratuhin mo na parang huli mo na. Sabi mo sa katabi mo, ngayong araw, tratuhin mo na parang huli mo na. Di ba? Ganun bawat pagising mo, ganun dapat ang trato mo That day is your last day. And because that is your last day, gagawin mo na yung the best. Mag-iiwan ka ng magandang mga bagay. Yung bakas na iiwanan mo, magiging maganda. Yung sa relasyon mo, sa mga kasamahan mo sa bahay, sa yung mga kapatid, di ba? Sa yung mga katrabaho, kaopisina, o saan ka manilagay ng Panginoon, treat your day as your last day. Huwag mong sayangin. Kasi ang bawat araw ay biyaya. Maraming mga tao hindi na nagising ngayong araw na ito. Tandaan natin yon. Kaya itong araw na ito, strive to be the best. Amen? Hindi para ipagyabang. No, it's not the purpose. Kundi para maparangalan ang Panginoon. Kaya nga ito yung pinag-uusapan natin We want to excel, we want to be effective, we want to be the best because every day is a gift. Kaya nga ang tawag sa today is present. Right? Today is present. Yung past, tapos na yun Wala ka nang magagawa doon. Don't be a prisoner of your past. Ganto ko noon, ganto yung magulang ko noon. No. Be proactive. Yun po yung pinag-usapan natin noon. Di ba? Ganito yung nanay ko, ganito yung tatay ko. Di ba? Ikaw, ano ka ngayon? Di ba? Iyon yung buhay mo ngayon. Yung pinapamuhay mo ngayon, that is a gift. Gamitin mo ng maayos. And be an architect of your future. Amen? Wag kang mabalisa, sabi ng Lord sa kinabukasan, pero kung ano yung ginagawa mo ngayon has an effect on the future. Kung ano yung future, kung ano yung pinapangarap mo, you begin with the end in mind. Sisimulan mo ngayon yon. Magbabacktrack ka. Ito yung pangarap ko, makapagpatayo ng magandang bahay. Magbabacktrack ka. From that moment, let's say 5 years from now, and then ano yung gagawin mo? Diba? Gusto mong maging malusog at healthy. Gusto mo, so ngayon magbabacktrack ka, anong gagawin mo araw-araw? Gigising ka ng umaga, mag-exercise ka, magbabawas ka ng kanin. Bakit ang kanin nakaka-addict? Ano? Di ba? Magbabawas ka ng karne, ng taba, magdadagdag ka ng gulay. Tama po mga kapatid. Di ba? Iinom ka ng maraming tubig. Nakakatulong po yun. So yun, you begin with the end in mind, pero sasamahan mo ng action, ng implementation. At makikita mo, unti-unti, yung mabuting desisyong ginagawa mo, dumadami. Di ba? Sa una, hindi mo napapansin, pero habang gumagawa ka ng tama, habang pinipili mo yung tama, habang ginagawa mo yung mabuti, yung epekto nun sa buhay mo, paganda ng paganda. Amen. Amen. Ganon din ang pangit. Yung bisyo, mabilis ang balik sa'yo, masarap kagad sa simula. Pero hindi mo alam, unti-unti, pinapatay mo yung sarili mo. Pinapatay mo yung katawan. Tama? Hanggang sa dumating sa punto na talagang bibigay na yung katawan mo, yung atay mo, yung baga mo, yung lahat. Kaya nga tawag sa mga lasenggo, sunog baga. No? So yun po mga kapatid. Life is a series of choices. And every day, you have been given a clean slate. Bagong simula. Sabi nila, ito, blankong papel, isulat mo dyan. Yung buhay mo, yung kwento mo. Diba?
And sabi ko nga, malaking bagay po, malaki na itulong sa akin kung tatratuhin mo yung araw na ito, pagmulat mo pa lang ng mga mata mo sa umaga, sabihin mo, Lord, salamat. Amen. I'm excited. Lord, kung anong gagawin mo. And hindi ko sasayangin ang araw na ito, Panginoon. Amen? Amen? Sino po yung ganon? Hindi niya sasayangin ang araw na ito. Amen. Every day, bawat gising is a blessing. Bawat araw, regalo. At ito yung buhay natin, ipamumuhay na natin yung pinakamaganda. Amen? Sasamantalahin natin yung pagkakataon. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kaya yung mabuting dapat mong gawin mo na. Kasi baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon pa. Baka hindi mo na mabalikan. Ngayon mismo. Amen? Huwag mong hanapin sa iba. Ikaw. Amen? Yun ang madalas nating pagkakamali sa buhay eh. Lagi nating hinahanap yung iba, kinukumpara yung sarili natin sa iba. Hindi ganon. Ikaw mismo, ano yung mabuti na dapat mong gawin? Gawin mo na. Amen? So ngayon po, nasa ika-4 na tayo. Sabi, think win-win. Sabi nyo nga, win-win. Ano kabaligtaran ng win-win? Lot-lot. Okay. So, seek mutual benefit. Hanapin yung makakabuti sa atin. Hindi sa isa lang. Diba? Ano ba ang kabaligtaran ng win-win? Win-lose. Sa basketball, kailangan isa lang ang mananalo. Diba? Pag nanalo kami, dapat talo kayo. Minsan nadadala natin sa buhay yun. Okay lang yun sa basketball, sa mga sports, sa volleyball. Diba? Na pag nanalo ka, talo yung kalaban. Pero sa buhay, hindi dapat gano'n ang maging paradigm natin. Ako, kanyo po mga kapatid. Ano po yung verse sa atin? Philippians 2, verse 3-4. Ang ganda ng pagkabasa ng aking anak. Uy! Yeah. Bumbo yung boses. Philippians chapter 2, verse 3-4. Ito po, in a simple nugget. Value others above yourself. Okay, isa-summarize po natin para madaling tandaan. Value others above yourself. Sa Tagalog, pahalagahan mo yung iba higit sa iyong sarili. Ang turo ng mundo, ikaw muna. Diba? Pahalagahan mo muna yung sarili mo. Pero alam niyo po mga kapatid, ito yung prinsipyo na itinuro ng Panginoon. Na pag yung buhay natin, kaya tayo na empty. Kaya tayo nababasyo. Alam niyo kung bakit? Puro sarili. Puro ako. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, ang sikreto talaga in finding life is in losing. Ang sino mang nagmamahal ng kanyang buhay, mawawalan. Ang sabi ng Panginoon, pero kung sino man yung nagsusuko, nagbibigay ng kanyang buhay, na siya magkakaroon nito. Parang no? Yun ang prinsipyo ng kaharian. At ito po yung tinuro at sinusuga ng Apostol Pablo, value others above yourself. Ewan ko kung makaka-relate kayo dito sa larawang ito. Dito sa kalyeng ito, madalas may mga dumadaan po na nagtitinda ng gulay, isda, prutas. Madalas binabasa. Diba? Napansin nyo, yung nagtitinda ng gulay, todo tawad kayo. Mahal naman, diba? Diba? Pero pag bumibili kayo sa SM, hindi kayo nagrereklamo sa presyo. Pag umiinom kayo sa Starbucks ng kape, hindi kayo nagrereklamo sa presyo. Ang mahal naman. Tumawad na ba kayo sa Starbucks? O patawa? Nakapagtawaran ba kayo doon? Nung kumain kayo sa Jerry's Grill, sana all. Mahal doon, di ba? Sa Jerry's Grill. Nakipagtawaran ba kayo sa Jerry's Grill? Pero bakit yung mga magsasaka, ito nakakalungkot, bakit yung mga, kung sino pa yung mahihirap at naghahari muna at tsatsaga, sila pa yung ating binabarat. Hello? Pag nakahingi tayo ng nakuha natin ng mura, tuwan-tuwa tayo. Pero hindi natin alam yung dugot pawis ng tao na yon. O ano? Kaya pag bumibili ko ng gulay, hindi na ako tumatawad eh. Kaya tuwan-tuwa yung mga nabibilang ko eh. Bakit? Galing din ako dun eh. Alam ko yung kung ano ang kalagayan ng isang tao na yun lang ang yung pagkukunan tapos tatawaran ka pa.
Naman niyo mga kapatid. Ang nasa isip natin kung paano tayo makalalamang sa ating kapwa. Di ba? Kung paano tayo aangat sa iba. Kung paano, sabi nga, he who has the toys, sa dulo ng buhay, siya yung panalo. Hindi ganun eh. Kung sino yung mas maraming chip sa dulo, siya yung panalo. Kung sino mas maraming pera sa dulo, siya yung panalo. Hindi. Hindi po ganun mga kapatid ang buhay. Hawak-hawak yung masarap na kape, pero tinatawaran po yung paninda ng pobreng nagtitinda. Ganito ba kayo? Sana hindi. Amen? Sana hindi. Do you see life as a competition or a collaboration? What if we pursued solutions where everyone wins, reflecting God's love? Panalo ka, panalo ako. Pwede bang gano'n yan? Pwede bang gano'n yan? Nung bata ako, napaka-competitive ko eh. Tinuruan ako ng Panginoon na hindi dapat gano'n. Diba? Dapat lahat tayo panalo. Sabi mo sa katabi mo, dapat lahat tayo panalo. No, dapat lahat panalo. Hindi yung ako yung nagkaroon, ikaw naman yung nawalan. Diba? Siguro, yung ang tawag ng Bible doon, yung poverty mindset. Kokonti lang ang resources ng mundo, kaya dapat ako muna yung makakuha. Pag nakakuha ko, bahala ka sa buhay mo. Diba? That's a poverty mindset. Alam nyo ba, kahit mayaman, pwedeng magkaroon ng poverty mindset. Okay, hindi ba, iba yung tinatawag nating prosperity mindset. Okay, ano yun? Meron para sa lahat. Kasya ito para sa lahat. Si Jesus ganun eh. Si Jesus hindi poverty mindset. Although he came from a poor working class, pero hindi purang mindset ng Panginoon. There is enough for everyone. Ang sabi nga, there is enough for every need. For every man's need, but not for every man's greed. Bakit ang Pilipinas napakayaman natin pero napakahirap ng kabuhayan ng bansa natin? Hindi dahil wala tayong kayamanan, kundi dahil masyadong matindi ang kasakiman sa bayan po natin. Yun po ang dahilan mga kapatid. People want to win and at the expense of many who are struggling, who are poor, who are ignorant, na gusto po nila matiling mga tao para sunod-sunuran sa kanila. Pagdating ng eleksyon, di ba? Ano ang plataforma? Iboto para sa bayan. Pag nanalo, boom, tarat-tarat. Anong plataforma? Boom, tarat-tarat. Hello? Di ba? Ewan ko kung matitiis yung metatuntul po sa Senado. My goodness. Diba mga kapatid? Yun nga po eh. We live in a win-lose society. Dapat magbago yun. Dapat magbago yun. We should change that. Kailangan maging win-win. Kung meron isang Bible character po na hinahangaan ko, na pagdating po sa ganitong bagay, si Barnabas. Sabi nyo nga, Barnabas. Or para mas contemporary, si Barney. I love you, you love me, yeah. We all happy family. Pero ganun si Barnabas. Huh? Para siyang si Barney. I love you, you love me. Hindi Barnabas ang pangalan niya, by the way. Ang pangalan niya si Joseph. Si Jose. Jose, bro. Kapangalan ni Brother Jude. Jose ang pangalan niya actually. Yung Barnabas, nickname lang niya yun. Kasi sa sobrang matulungin ang taong ito, sa sobrang napakasarap kasama, napapalakas niya yung kalooban kahit na mga yung nalulupay-pay, nangihina. Pinangalanan po siyang Barnabas. Ang ibig sabihin ng Barnabas, anak ng pagpapalakas ng loob or son of encouragement. No? Sarap magkaroon ng mga kaibigan na kagaya po ni Barnabas. Okay? Barnabas chose generosity over
rivalry. For example, sa Acts chapter 9, nung si Saul, kilala natin si Saul, dati siyang manguusig, mamamatay tao. Nagkaroon po siya ng pagbabago nung na-encounter niya si Lord saan? Sa Damasco, sa daang Damasco. Nung siya'y na-born again yung mga mananampalataya, yung mga disciples sa Damasco, natakot. Di ba? Maging yung mga mananampalataya sa Jerusalem, walang pumapansin kay Saul. Kasi sa isip nila, baka ano lang na yun, scheme. Baka pakana lang na yun para sila ay mahuli. Kunwari, na-born again na pero hindi naman talaga. Di ba? So yun ang takot nila na naaalala nila yung nakalipas, yung nakaraan ni Saul na later on naging si Pablo. Di ba? Pero si Barnabas, iba ang kanyang mindset, iba yung kanyang mentality. He thinks win-win. Amen? Sabihin nyo nga, think win-win. Okay. Na pinili ni Barnabas na maniwala kay Saul sa kanyang pagbabago, sa kanyang naging karanasan. Amen. And he personally vouched for him before the apostles, building a bridge of trust. Inabot niya yung kanyang kamay. Sabi niya, kapatid na Saulo, naniniwala ako na may ginawa talaga ang Diyos sa buhay mo. Halika, sasamahan kita. Diba? At sa pagpupulong ng mga apostol, ng mga alagad, hawak kamay. Sabi niya, narito yung ating kapatid. Kung ako, nire-respeto nyo, ginagalang nyo, I am vouching for him. Amen? Amen? Nagtitiwala ako sa kanya. Napakasarap ng ganon na merong mananagot sa'yo. May nagtitiwala sa'yo. May naniniwala sa'yo. Hallelujah. Amen? Sasabihin niya, ako ang ano niyan, ako ang bahala dito. Cargo ko siya. Sagot ko siya. Diba? I am vouching for this man that he is indeed a follower of Jesus. Sabi po ng ni Barnabas. Others see a threat, but Barnabas saw a great gift, an asset. Amen? Ano po naging resulta? When Saul was accepted into the church, he became Paul, and he was allowed to begin his ministry, and ultimately he became the greatest missionary of the church. Hallelujah! Bakit? Merong naniwala sa kanya. Pakitapik ka sa balikat yung katabi mo, sabihin mo, naniniwala ako sa'yo. Di ba? Yung may naniwala sa'yo, may nagtiwala sa'yo, merong nagsabi, sige, I'm for you. I'm rooting for you. I am behind you. Amen? Yun po si Barnabas. He thinks win-win. When others think win-lose, Barnabas thinks win-win. Isa pa. Sa Acts chapter 11 verse 22 to 26. Yung partnership. Sabi nyo nga, partnership. Tama? Nang ang iglesia sa Antioch ay lumalago na, pinapunta si Barnabas. Pero nung nakita ni Barnabas na ang laki ng pangangailangan, ano pong ginawa niya? Umalis muna siya, pumunta siya sa Tarsus. Bakit? Hinanap niya si Saul. Hinanap niya si Pablo. Sabi niya, bro, ang daming naboborn again doon sa lugar hindi ko kayang i-handle lahat Pwede bang tulungan mo ko? So nabigyan ng opportunity si Saul. Sumama siya, and the rest is history. Yung church ng Antioch grew, leaps and bounds. At ito yung naging springboard ng missionary trips sa iba't ibang lupalop ng Asia, maging ng Europa. Okay? So nakita po natin, pwede namang gawin po ni Barnabas ay ganito. Pwede namang sabihin niya, ako lang ang dapat maging pastor dito. Ako nyo? Ito po yung sakit ng maraming mga churches. Pag may umuusbong na mga bagong leader, yung mga pastor, normally yung matatandang pastor, naghahanap ng paraan kung paano titigpasin yung bagong mga leader, kung paano sila sisipain palabas. Totoo ba yun? Para dito sa church natin, totoo yun.
Isipin nyo kung mga naunang leaders natin naging win-win ang kanilang pag-iisip. Baka libo na ang dami natin ngayon. Nakuha nyo po, baka libo na tayo ngayon kung naging win-win po yung pag-iisip ng mga leaders natin. Pero dahil yung pagiging win-win po, magagawa mo lang pag secure ka eh. Pag hindi ka secure, pag ikaw ay full of insecurities, you cannot think win-win. Para kan si Saul, ang trato mo sa kay David, ibang Saul si Haring Saul, ang trato mo sa mga David, kalaban. Di ba? Hindi katuwang, hindi kaagapay. Di ba? Ang trato mo sa kanila, kakompetensya. At ang naghahanap ka ng paraan para ma-eliminate sila. Ganun po ang nangyari mga kapatid sa ating church. We are not thinking win-win. But it's about time. Patawarin tayo ng Panginoon doon sa mga kamalian na yon. Pero tapos na nga yun. Pero ngayon po, sisimula natin. Itong mga batang ito, gusto natin maglingkod sila sa Panginoon. Amen? Gusto natin mas maraming pastor ang mariisap dito sa ating church. Gusto ko nga bawat isa sa inyo magpastor eh. Pero hindi naman pwede. Pero yun nga po mga kapatid. We have to be secure enough to empower people and to develop their potential, kagaya po ng ginawa ni Barnabas. Pwede naman sabihin ni Barnabas, ako lang ang pastor, ako lang ang leader, ako lang ang dapat papurihan, parangalan. Hallelujah! Lahat ng credit dapat sa akin. Ako ang nagtatag ng iglesyang ito. Diba? Yun ang yun ang mentality natin. Akin to. Ayun, patay na. Dapat mabago yun. Bakit? Ang iglesia ay kay Kristo. Well, hindi po ito pag-aari ng sinuman sa atin. Ito po ay sa Panginoon. Kami mga pastor ay lingkod. Hindi ho kami ang Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid. When we feel entitled and when we become tied to ito, nagiging kabuhayan na ang ministry, nagiging kabuhayan na ang church, inaari na at ginagawa na pong personal na palabigasan ang iglesia. At ang sinumang inaangat ng Lord, ang trato mo dyan ay baka mabawasan yung bigas. Baka mabawasan yung yung collection. Alam niyo yun? Mali na po yun mga kapatid. We have to grow up. We have to be like Barnabas who thinks win-win. Ano ginawa ni Barnabas? Nung nakita niya na si Saul ay gifted, may anointing ng Panginoon, hallelujah, na siya ay mayroong leadership, in-encourage niya. Amen? Tinuruan niya. Dumating sa punto na mas umangat si Saul, si Pablo. Si Pablo, nagamitin na natin yung Pablo. Mas naging kilala si Pablo kaysa kay Barnabas. Nagalit ba si Barnabas? Sinabi ba ni Barnabas, wala kang utang na loob? Dapat nasa likod lang kita. Ano ko kanyo? Sinabi ba ni Barnabas na kung ano yung kalagayan mo ngayon, utang na loob mo sa akin yan? Ganun ba? Hindi ho. The Bible says Barnabas was delighted. Okay lang sa kanya. Yung attitude niya parang si John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, siya yung mataas, ako yung mababa. Ako niyo mga kapatid, ang mahalaga maparangalan ang Diyos. Nung sila yung unang mga paglalakbay, ang laging naunang pangalan, Barnabas and Paul. Pero nung bandang huli na nababaliktad na, mas umaangat na, mas nauuna na yung pangalan ni Paul at saka pa lamang po yung pangalan ni Barnabas. Naging issue ba kay Barnabas yun? Hindi po. Bakit? Think, win, win. Amen? Think, win, win. Ano nangyari? Dahil think, win, win itong si Barnabas, lumakas ang iglesia ng Panginoon. Lumaganap ang paghahari, ang kaharian ng Diyos. Maraming mga bayan ang napuntahan, nadalhan ng mabuting balita, nakapagtayo ng maraming mga iglesia kung saan lugar. Dahil sa kanilang pagtutulungan, sa kanilang partnership.
It's not competition. It's not competition. It is collaboration. Ito yung tanong. What if we stop competing and started collaborating for God's glory? What if tularan natin si Barnabas na kung mag-isip, win-win. Amen? O kanya mga kapatid, let us think win-win. What is win-win? Ito po, thinking win-win reflects the humility. Hindi ka makakapag-isip ng win-win kung hambog ka. Amen? Kung mayabang ka, kung ma-pride ka, you cannot think win-win. Only those who are humble can think win-win. Kaya na lang isang tabi yung kanilang fried rice at saka fried chicken. Kumain ba kayo ngayon ng fried rice? Kaya ma-pride kayo eh. Bawas-bawasan natin yung mga fried na yan. Fried chicken, fried rice. We must reflect the humility of Christ who valued others above himself. Mark 10 verse 45, ang sabi ng Bible, the Son of Man came to seek, not to be served, but to serve and to give himself as a ransom to many. Amen? He valued others above himself. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. He valued others above himself. Ang hirap gawin nun eh. Kung ma-pride kang tao, mahirap gawin ito. Pero dahil si Kristo na ang nasa iyo, yung attitude mo, kagaya na ni Kristo. Amen? Ang tinutularan mo, hindi si Satanas na sa kanyang pagpapakataas, ibinagsak. Ang tinutularan mo ay si Kristo na sa kanyang pagpapakababa, itinaas siya sa pinakamataas. Sabi po na aklat ng Pilipos. Hallelujah! Value others. Serve. Seek the goodness of others. Seek mutual benefit. Amen? It's about seeking mutual benefit, not selfish gain. Ako muna. Okay lang yung mauna ka sa eroplano. Hindi ba sabi ng stewardess, pag nagkaroon ng turbulence at nabawasan yung oxygen, unahin mo muna bago yung bata. So eroplano lang po yun. Pero most of the time, seek mutual benefit. No? Not selfish gain, and build relationship instead of tearing them down. Alam niyo, nakita ko, mabilis sumira ng relasyon. Isang maling salita lang pwedeng masira ang relasyon. Tama? Pero mahirap bumuo ng relasyon. Yung binuo mong pagkatagal-tagal, yung pinaghirapan mong buuin, sa isang iglap pwedeng mawala, pwedeng masira kung hindi ka magiging maingat. Diba? Kaya dapat bago mo pakawalan yung isang mabigat na salita, bago mo sabihin, pag-isipan, ito ba ay win-win? Ito ba'y makakabuti? Diba? Ito ba'y mapapakinabangan niya? Paging ako, diba? Na magsasabi nito, we have to build instead of tear. We have to build instead of destroying. Amen? Build relationships. Amen? Think win-win. Sinong tutularan natin kagaya ni Barnabas, kagaya ni Jesus? Amen? Amen po mga kapatid. So some quotations, we rise by lifting others. Sabi po ni Robert Ingersoll. Pag hinila mo yung iba pababa, sino mas mababa? Ha? Pag hinihila mo yung iba pababa, nasan ka? Nasa baba, mas mababa ka sa kanya. Pero pag hinihila mo yung isa pataas, nasan ka? At pag kayo'y nasa itaas ng parehas, sino panalo? Parehas kayo. Amen? We rise by lifting others. We fall by lifting others down. We become lower than them when we lift them down. But we rise when we lift others up. Amen? Sana pag wala ka na, ang kakantahin ng mga tao, you raise me up. Diba? You raise me up. Amen? Sabi nga doon sa kanta ni Celine Dion, you are the wind beneath my wings. Yan, ang ganda. Diba? Celine Dion ba yun? Tama ba? Tama ba ako? Celine Dion. Okay. We rise by lifting others. Pag hinihila mo yung iba pataas, tumataas ka din. Pag hinihila mo yung iba pababa, bumababa.
bumababa. Bumababa ka rin. Amen? So mag-isip kayo, araw-araw, paano nyo mahihila yung iba pataas? Laging yun ang goal natin sa buhay. Sabi ko nga, make your day the best. You rise by lifting others. Amen? Words of encouragement. Yung pangungumusta, yung pagpe-pray for others. You're raising them up. You're lifting them up. And as you lift them, you rise. Amen? You rise. Amen. Sabi nga po ni Stephen Covey, and I quote sa kanyang magandang libro, win-win is a belief in the third alternative. It is not your way, or it's not my way. By the way, maraming nababarel dahil sa my way. 12 na po for the record ang hindi maipaliwanag na dahilan bakit kinantala ng my way ay napapatay, di ba? It is not your way. It is not my way. There's a better way. Ano yon? Yung think win-win. Paano natin mapagtatagpo yung ating dalawang magkaibang pananaw? Saan tayo magkikita at paano natin mahahanap yung win-win solution? Amen? Hindi pwedeng win-lose. Dapat win-win ang ating solution. It's not your way. It's not my way. There's a third way. And there's a better way. There's a higher way. And that is thinking win-win. Kung may isang historical figure po na talagang nag-exemplify nitong think win-win ay ang taong ito. Kilala niyo siya? Si Nelson. Nelson Mandela. Maganda yung kwento ng taong ito. If you find time, mga kabataan, read about the life of this man. Si Nelson Mandela is aktivista. Okay. Noong time kasi na yun, ang South Africa ay sakop na mga puti. Okay. At meron silang polisiya na ang tawag apartheid. Or apartheid. No? Or apartheid. Ano yung apartheid? Na dapat sa lahat ng bagay, magkahiwalay yung mga tao na may kulay at saka yung mga puti. Kahit na yung mga minority sa bansa nila yung puti, kontrolado nila yung buong bansa. Halimbawa, sa isang restaurant, hindi pwedeng sabay na kumakain yung puti at saka yung itim. Sa sasakyan, hindi pwedeng sabay na sa isang bus or sa tren, magkasama yung puti at saka yung itim. In other words, discrimination. No? May racial discrimination, may apartheid. Ibig sabihin, dapat magkabukod. Mas mababang uri ang mga maitim. Excuse me po. Pero yung katabi mo. Ha? Mas mababang uri yung mga maitim. Para yung trato sa atin noong panahon ng Kastila, ang tawag sa atin ng mga Kastila, mga Indio. Di ba? Mga Indio. Di ba? So ito po, ganun po. Ano na to? Modern era na to. Kung ito ay panahon pa ng 15th, 16th century, maintindihan natin. But this was in the 1960s, 1970s. And he was fighting for equality. Na ang mga tao ay hindi dapat hatulan sa kulay ng kanilang balat, kundi sa laman ng kanilang mga puso. Man should not be judged according to the color of his skin, but the character of his heart. He was fighting for that. And because of that, napag-initan po siya ng gobyerno. Siya yung leader ng that fight for equality. He was imprisoned for 27 years. Ito po yung nabasa ko. May isang isla, parang iwahig sa atin. Pinadala siya doon. Araw-araw, pinagbubungkal po siya ng, may quarry doon, pinagbubungkal siya. Isang araw, pinaghukay siya ng libingan niya. Tapos pinahiga siya doon ng mga bantay niya. Talagang inaabuso siya to break him down. Alam mo yung ginawa ng mga guards? Umihi po, sabay-sabay, inihian siya doon sa... But it never broke him. Pag naliligo po siya, laging may nanunood, laging may nagbabantay sa kanya, kahit sa paliligo niya. To break him down physically, psychologically, mentally, and emotionally.
Kung maraming dahilan para magalit po, itong taong ito, marami siyang dahilan para magalit. He was abused, he was tortured, he was maligned, he was imprisoned for 27 years. Dahil pinakikipaglaban niya yung tama. Nung lumabas na po siya ng kulungan, iika-ika siya kasi nga talagang yung physical hardship na kanyang dinanas doon sa kulungan. Mula doon sa papalabas ng kulungan hanggang doon sa may susundo sa kanya, malayo po yung lakarin. Sabi niya, isasakay ka ba namin? Sabi ni Nelson Mandela, wag na, lalakarin ko na lang. In fact, ang title ng biography niya is The Long Walk to Freedom. Kung mababasa niyo po yung libro na yun, magandang libro yun, The Long Walk to Freedom. Galing po doon sa karanasan niya na lumabas siya sa kulungan at taglakad siyang iika-ika palabas. 27 years. Nung siya ikinulong, bata pa siya, he's full of anger. Nung siya lumabas, medyo matanda na siya. He was broken in body, but not in spirit. But not in spirit. At ito na, nung nakawala na po si Mandela, bumagsak po yung gobyerno ng mga puti. And he was the man chosen to lead the nation. Alam niyo si Mandela, instead of pursuing revenge, lalong-lalo na doon sa mga mga umabuso sa kanya, he thinks win-win. He had a vision for reconciliation and unity in a deeply divided nation. In fact, South Africa was in the verge of a civil war. Talagang naggagalaiti na yung bawat panig eh. Talagang magegera na sila. Pero dahil ni-raise up ni Lord itong si Nelson Mandela, siyempre sa tulong ng isang bishop, si Desmond Tutu, they think win-win. They thought win-win. Amen? Instead of seeking to punish the white minority that had enforced apartheid, Mandela pursued a path that would benefit all South Africans. Ano po yung unang ginawa niya? He established yung tinatawag nating Truth and Reconciliation Commission. From being a prisoner, by the way, he became president. Wow. Okay. He established this commission to address the atrocities of apartheid through transparency, managot ang dapat managot, accountability, bayaran yung dapat bayaran, and forgiveness. Matapos mapanagutan, patawarin. Minsan gusto lang natin panagutan pero walang pagpapatawad. Yun po yung nangyari. This approach allowed victims to share their pain and gave perpetrators chance to confess and seek forgiveness. Hindi natin pwedeng isang tabi na walang nangyari. Merong nangyari. May abuso, merong mga karumal-dumal na mga nangyari. We have to face that. But we have to move on. Amen? Panagutin ang dapat panagutin, pero dapat magpatawad. Amen? May mga tao sa sobrang tindi ng galit, talagang wala na yung pagpapatawad eh. Pero ito po, sabi ni Mandela, ako nga nagpatawad eh. Alam nyo, yung mga bantay niya sa preso, pinapunta niya sa opisina niya. Akala ng mga dati niyang bantay, pinakain niya. Trinato niya ng mabuti. In-exemplify niya yung pagpapatawad. Why? Think win-win. And then unity through sports. Mandela used South Africa's hosting of the 1995 rugby. Hindi yung rugby na sinisingot, yung sports. No? Rugby World Cup to United Nations. In fact, nagsuot nga siya ng uniform ng kanilang national team. Okay? So sabi niya, pwedeng magkasundo tayo through sports. Kaya yung sports, magandang yan eh. Magandang paraan yan. Mandela famously wore the jersey of the national team, the Springboks, during the final match. A gesture that inspired national unity. Wala na yung hindi ka na itim, hindi ka na puti.
magkababayan tayo. Yun ang ano po, naging panuntunan ni Mandela. At simulan natin yung pagbabangon ng ating bayan, ng ating bansa. At ngayon, isa ho sa pinakatinitingala, pinakamaunlad na bansa sa mundo ang South Africa. Okay? Na dapat sana nauwi sa madugong digmaan, gera, sibil, pero hindi natuloy dahil ginamit ng Diyos ang isang Nelson Mandela. Ano po ang resulta? Mandela's win-win approach helped prevent a civil war, fostered healing in the nation, and laid foundation for democracy to be established in South Africa. Both black and white South Africans found a way forward together, demonstrating that reconciliation is possible. Amen. Prosperity is possible. Amen. Pwede palang magkasundo. Sabi sa katabi mo, pwede palang magkasundo. Akala ko wala nang solusyon, pero meron pa pala. Di ba? Mandela's leadership reminds us that a win-win approach is not about compromising. Yung kasing gusto natin mag-compromise eh. O sige na nga, panalo ka na, talo na ako. Hindi ganun eh. Dapat parehas tayong panalo. Okay? It's not about compromising justice. Hindi, sige, wala kang ginawang mali. Hindi. I-identify mo, mali yung ginawa mo. Dapat panagutan mo yan. Pero at the same time, sa bandang huli, andun yung forgiveness at pagpapatawad. Okay? It is finding solution that promotes healing, unity, and mutual benefit, even in seemingly impossible situations. So ano po yung mga takeaways natin? Ano yung pwede natin makuha sa Think Win-Win? Number 1, we have to value people over personal gains. Minsan, mukha tayong pera. Pakitingnan nga yung katabi mo, baka... ha? Lagi nating inisip, anong sa akin yan? Lagi kong ang biro sa mga pastor eh. Kayo, hilig-hilig nyo sa Korean eh. Siguro, ang lagi nyo sinasabi, magkano Korean? Yeah. Laging ang nasa isip natin, paano tayo makikinabang, anong mapapala natin, anong professional fee na matatanggap natin sa bawat serbisyo. Para tayong jukebox. Alam niyo yung jukebox? Yung mga bata, hindi na alam yun eh. Yung jukebox, kailangan mong pakainin ng barya bago kumanta. Di ba? Minsan ganun tayo. We want gain. Di ba? Pero upon lesson, we have to value people over personal gain. We have to seek mutual benefit. Look for ways to bless others in every situation. Lagi kang maghanap ng pagkakataon para i-bless yung iba. Hindi kung ano yung makukuha mo. Hindi ganon. Ang isipin mo, ano yung maibibigay mo. Amen po, mga kapatid? Amen po? Amen? Amen. Para maging masaya yung buhay mo, kaya ang lungkot-lungkot mo eh. Kasi gusto mong kuha lang ng kuha. Pero ang buhay hindi ganon. Ang buhay is kung ano yung naibigay mo. Hindi ko ano yung natanggap mo. Amen? If you want a life of meaning, it's not about what you got. It's about what you contributed. It's about your contribution. It's about what you gave away. At the end of your life, yung po ang tatanungin. Hindi kung anong naipon mo. Ang tatanungin sa iyo ng Lord, ano yung naipamigay mo. Amen? We have to value people over personal gains. Number 2, we have to celebrate others' success without envy. Yung katabi mo may bagong braces. Maging masaya ka para sa kanya. Diba? Yung katabi mo may bagong sapatos. Di ba? Abibas. Hindi Adidas eh. No? Made in China pala, Abibas. Maging masaya ka para sa kanya. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Pag may nakita tayong minsan nakakapasok sa atin yung maliit na inggit. Maliit lang naman. Maliit na inggit. Pero hindi natin alam, yung inggit na yun, lumalaki sa puso natin, lumalaki. Bakit siya? Nagpe-pray naman ako, bakit ba? Alam mo yung unang kasalanan, pagkatapos po nung niyabat ni Adan, yung inggit eh. Si Cain na inggit kay
Abel. At yung inggit na yun, hindi niya na-control. Dumating po sa punto na napatay niya yung kapatid niya. Dahil sa inggit. Amen? Dahil sa inggit. Ano po ang solusyon? Magpasalamat ka kung nagtatagumpay yung iba. Kasi darating din yung time mo. Amen? Darating din yung blessing. Baka iyon yung testing ng Lord sa'yo. Ano, mga kapatid, you have to celebrate others' success. Rejoice in others' blessings. Pag nakita mo yung kapatid mo may bagong damit, magpasalamat ka. Thank you, Lord. No? Pinagpala mo po yung aking kapatid. Diba? Kasi sabihin mo, utang naman yun eh. Ukay lang niya nabili. Ganun negative na kaagad eh. Di ba? Ano na kaagad eh? May bitter. Hello? Di ba? May bagong sasakyan. Ano lang naman yun eh. 5 taon naman yung uhulugan. Ganun eh. Nagsalita, ay, salamat sa Panginoon sa blessing na ito. Di ba? Masasarap yun eh. Ngayon, hindi ka nalalagyan ng pait. Hindi ka nalalagyan ng negatibo sa buhay mo. Amen? Tumatalsik lang sa'yo, parang yung dahon ng gabi. Alam yung dahon ng gabi? Kahit na umuulan yan, malakas ang ulan, tumatalsik lang sa kanya, hindi na nanatili yung tubig, hindi siya nababasa. Ganon dapat tayo. Makita natin, magpasalamat sa Diyos, move on. And magugulat ka, isang araw, andyan na yung bago mong kotse. Andyan na yung blessing ng Panginoon sa'yo. Amen? Amen? Kasi hindi ka nainggit. Sa isip mo, sa panahon ng Lord, sa paraan ni Lord, andyan yung blessing. No, dadating yun, darating din yun. No. Pero yung pusong mapagpasalamat, no, kahit sa tagumpay ng iba, malaking pagpapala. Amen. Pag nagtatagumpay ba yung kapatid mo, nagagalit ka sa Panginoon? Lord, bakit siya lang napapansin mo? Bakit hindi mo ako napapansin, Lord? Diba, yung kapatid mo, pinagpapala ng Panginoon, di ba? Pagpasalamat ka. Pagpasalamat ka. Celebrate the success of others without envy. Without envy. Baka, di ba? Yung isang tao nakita niya, pagsungaw niya ng bintana, nakita niya yung naglalakad, maganda yung sapatos, nainggit siya. Maya-maya, kasunod doon, may naglalakad, walang paa. Pilay, putol yung isang paa, natuwa siya. Di ba? Kasi salamat sa Diyos, kumpleto pa yung kanyang paa, kahit wala siyang bagong sapatos. Minsan ganun ang kailangan nating ma-remind. Di ba? Na hindi tayo narito sa lupa para magpataasan ng ihi. Kung magpapataasan tayo ng ihi, papanghipo tayo. Hindi ganoon. Narito tayo para magtulungan, para itaguyod ang bawat isa at syempre pangunahin na nga po yung kaharian ng Diyos. Amen. Yung mga ministry, yung mga pastor, yung mga malalaking ministry, salamat sa kanila. Di ba? Basang mahalaga sa akin, umusad ang kaharian ng Diyos. Pero kung itong mga malalaking ministry ito, yung resources kakamkamin lang nila, at ang mag-i-evangelize, yung maliliit na mga churches, at sila, pag na-disciple na, kukunin na nila para sa kanila na, yun po ang ayoko. Pero so long as the kingdom of God, ito po yung naisusulog dito sa lupa. Hindi kingdom ni Kibuloy, o kingdom hall, ng mga witness. Hindi ganon. We celebrate others' success. Masaya ako para sa'yo. Yung totoo, yung genuine, hindi yung masaya ako para sa'yo, pero nagngingit-ngit yung puso mo. Ang puso ko'y nagdurugo. Di ba? Ano pa magatong kanta na yon? Selos. Di ba? Yan. Celebrate others. And then finally, build godly relationships. Promote harmony and unity in our community. Seek solutions to conflicts and differences that glorify God and build bridges rather than walls.
ayoko na po ng away. Kayo pa gusto nyo pa ng away? Diba? Nanawa na po ako. Nung bata ka, medyo idealistic eh. Gusto mo, ito yung tama, ito. Pero sa bandang huli, napag-isip ko, ang daming pasakit, ang daming luha. Diba? Ang daming sama ng loob. Pero minsan sabi ko, kung maliban na lang talaga kung yun yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, at sinabi ng Lord, tumayo ka, tindigan mo yan, at yan ang anuhan mo, yan ang panagutan mo, gano'n. Okay lang po yun eh. Pero may mga bagay na it's not worth na makipag-away ka dahil doon. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid, it's not worth it. Nakakapangit yun eh. Dadami pa yung wrinkles mo, mommy training. Huwag ganon. Yeah. Choose the right battle. Hindi lahat papatulan mo. Diba? Yun po yung natutunan ko. And instead of fighting, why build? Diba? Build godly relationship. Amen? Promote harmony and unity, especially in our church. Alam niyo bakit tayo nadi-divide? Kasi immature tayo. Hindi natin kayang i-handle ito mga bagay na doon. Pero naniniwala ako dumating na sa punto yung ating church na nag-mature na tayo sa area na yon. Amen? Parang ako lang naniniwala. Amen? Amen? Na ano po tayo, we will think win-win. Hindi na tayo bata na ayoko diyan, hindi tayo bate. Pupunta ako dito, magtatayo kami ng sarili naming kapilya. Nakapitong beses pong gano'n yung ating church eh, by the way. Nakapito. It's a sign of immaturity. We used to be immature, but now, hindi na. Amen? Amen? Napag-uusapan ng lahat ng bagay, na ipapanalangin, humihingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon, pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Hindi na tayo namumuhay sa laman kasi isa sa bunga ng laman ng pagkakabahabahagi, isa sa gawa ng laman ng pagkakabahabahagi. Sinasaway natin. Hinahanap natin yung solusyon, hindi yung problema. Pag hinanap nyo ang problema, sabi ni Jesus, makikita nyo. Seek and you shall find. Pero pag hinanap nyo yung solusyon, makikita nyo rin. Because when you seek, you will find. So let us always seek solution. Pag lumapit ka sa akin na may dala-dala kang problema, make sure meron ka rin dalang solusyon. Okay niyo mga kapatid? Don't just look for problems, look for solutions. You have to think win-win. You have to glorify God. You have to build bridge, not walls. Kaya nga nung gumawa tayo ng daan dito gumawa tayo ng tulay, hindi tayo gumawa ng pader. Kasi matured na tayo. Amen. We build bridge, we don't bridge walls. Amen. Because we are led by the Spirit of God, we are the people of God, we build bridge and not walls. So, mga kapatid, ito po yung tanong. Are we building bridges? Are we building others or are we tearing them down? And how can you foster win-win relationship this week? Amen. Let us be like Barnabas. Let us be like Jesus, who value others above themselves. Let us pray for a heart of humility and a heart of cooperation. Amen. Let us think win-win. Let's pray. Lord Jesus, teach us to reflect your humility and love in our relationship. Help us to seek unity and harmony, valuing others as you value us. Help us to think win-win sa lahat ng aming pamumuhay, Panginoon, in every area of our lives. May we glorify you and may we build bridges rather than walls.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen.